gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalanggoy. Welcome back sa panibagong episode. Simulan na naman tayo ng panibagong adventure sa araw na ito. Makalipas ang isang araw na pahinga pagkagaling sa Matnog Sorsogon, ito na muli ang panibagong adventure. Start ng 12:44 ng hapon at nag-load na tayo ng rubber para naka-ready na kung sakali man na may magpapakita na isda, matira natin kaagad. Alright, at samahan nyo ulit ako mga lods sa ilalim ng dagat. Muli ay laging gabayan at bigyan ng maraming biyaya sa araw-araw. Loaded na ang spear gun mga lods, kaya tara na, let's go! Bago lumusong sa mas malalim na parte ng bahura, warm up muna tayo dito mga lods sa mababaw para laging naka-ready ang lungs sa bawat pagsisid. Gintong lumalanggoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman. Nang makarating na nga sa target na bahura, ito na yung unang pagsisid ko dito mga lods. Hindi naman ganong kalaliman ang area, pero madalas dito kami nakakapag-hunt ng malalaking isda. Sa mga oras na to, pa-high tide na ang dagat, kaya medyo clear na ang ilalim. Hindi na ganong kalabo mga lods, kaya nakikita na ang isda kahit nasa malayo. Nang umabot na nga sa bahurang lalapatan, sa bandang kanan may napansin kagad ako na yellow spotted rabbit fish. Pinihit ko na ang spear gun, baka sakaling abutin. At hindi naman umalis sa pwesto niya, kaya natira natin. At ito yung naging unang isda sa araw na ito. Yellow spotted rabbit fish. Pang ulam na rin yan mga lods. Alright, may shoutout na po tayo nasa bandang dulo po ng aking video. Subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim, ginto naman ang huhulihin. Tara mo, ginto naman mo. Next dive mga lods, at dito sa may bandang buhangin na ako lumapat. Ito na nga pala yung spot kung saan madalas Golden Trevally ang dumadaan. Pero sa pagkakataong ito medyo maaga pa, kaya wala pa sila. At may napansin ako sa may bandang kanan, isang paboritong isda, goldfish. At agad ko nang pinuntriya ng pana at kinalabitan dahil napakasarap ng isda na to. Good size na rin, kaya hindi ko na pinalampas. At ito na yung naging pangalawang isda natin sa araw na ito. Kaya panalo mga lods sa pangulam. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalanggoy.
Habang pabulusok, nainganyo ako sa mga isda na to. May tatlong maliliit na golden trevally at isang pufferfish na hirap sa paglangoy dahil may nakasabit na isda. Ayun oh. Nang makalayo na nga ang pufferfish, muli akong naghunt. Kaliwat kanan na lingon sa perimeter. Baka kasi may dada na isda, makapesto ka agad at matira. Isang lingon pa sa bandang kaliwa, ngunit wala talaga mga lods. Balik sa bandang kanan. At sa hindi kalayuan, may napansin ako na isang isda na papalapit. Slow muna ang bawat kilos at hindi ko muna ipinuntriya ang pana para hindi bumalik ang isda. Nang masyadong makalapit, ayun mga lods, at tinutukan ko na. Napakalapit na kaya kinalabitan ko na ang isda na to, King Mac. Ito yung nayari natin dito sa araw na ito mga lods. Panalo dahil may King Mac na at ito yung pangatlong isda sa araw na ito. Umpisahan na ang labanan. Sisid na pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. King Mac. Ah, yes. Para naging tulumagoy. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. Diskarte, mailap mo na malalim. Ginto naman ang huhulihin. Next dive, lumangoy ako ng malayo patungo sa spot na to. Ito yung spot na Golden Trevally mga lods. Muli ko nang binalikan dahil ito na yung tamang oras ng paghunt ng Golden Trevally. Ilang segundo lang na pag-aantay, nandyan na sila. Kala ko 3 piraso lang pero may sumalubong na isa at yun ang tinutukan ko mga lods. Hindi ko nga lang nakalabitan dahil nauli ang spear gun ko pero ito na lang. Tinamaan naman yung isda pero masyadong napataas ang punteriya ko dito. Alanganin yung naging patama natin dito mga lods. Kaya hinayaan ko na lang muna. Umahon na ng dahan-dahan habang pinagmamasdan yung iba pang mga Golden Trevally na naandyan lang halos. Ayaw pa umalis. Kaya nagmadali na ako mga lods at hinata ko na rin ang isda na to. Pagod na rin yung isda kaya binilisan ko na lang. Baka kasi abutin pa at mayari ko pa yung iba. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, mahirap man at malalim. Ito naman ang huhulihin. Tara na, gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na pero Next drop, nang may tuhog ko nga ang Golden Trevally, nagmadali na akong bumaba dito mga lods at lumapat. Sa di kalayuan napansin ko na naman na naandyan na sila at napakarami na. Mayroon akong napansin na mas malaki pero hindi Golden Trevally to mga lods. Isang uri ng Trevally, barurog kung tawagin dito sa amin. Estimate ko dito ay nasa 7 kilos na. Pero nung lumayo yung mga Golden Trevally, sumabay na rin mga lods kaya hindi ko na inaabot ng pana. At malayo ang distansya nila. Hindi ko na sinundan at hinayaan ko na lang. Nagmamasid lang ako sa paligid kasi baka umikot lang sila. Pero wala nang nagpakita kaya umahon na lang ako dito mga lods. Next drop, iniwan ko na yung Golden Trevally hunting spot.
Ang plano ko sana ay pauwi na kasi malayo pang lalanguyin. Pero may nadaanan ako dito na malaking luba. Tanaw ko na kahit malayo pa dahil malinaw naman ang parting ito ng Bahura. Nakatingala na sa akin ang luba na ito. Pinagmamasdan habang papalapit ako sa kanya. Pero dahan-dahan namang umaalis sa pwesto at papunta sa kanyang lungga. Nang bala ko na sanang kalabitan, nagulat na lang ako. May isa pa palang nakasilong dito sa table coral na ito. Sayang naman yung pagkakataon, napakalapit na sana kaya pinilit ko pa sanang pagmasdan kung saan sila sumuot. Halos wala na rin akong nakita dahil masyado na pumasok sa kanilang lungga. Kaya minabuti ko na lang na umahon dito at pinalipas ko ang ilang minuto. Halos 15 minutes din ang inantay ko. At muli kong binalikan ang bahura na ito mga lods. At ito na nga mga lods, nang lumipas ang ilang minuto. Muli akong nagdive pero nasa may bandang malayo pa. Dito kasi makikita ko na ang isda kung nandun talaga sa pwesto nila. At ayun na nga ang nangyari. Nandyan nga talaga sila at nakatunganga na naman. Magkasama na yung dalawa sa isang lungga. Pinilit ko na ito na nasa may bandang taas. At nayari naman mga lods, maganda yung patama na fatal yung isda. Hindi na masyadong nakakilos. Buntot na lang mga lods ang gumagalaw. Kaya inaata ko na pataas. At panalo mga lods, nakayari tayo ng grouper. Dito sa mababaw lang. Alright. Yung maliit ito. Ito yung dumungaw. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at huliin sa paraan mo at diskarte. Mahirap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo Kaya na yung isa. mayaman, na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Oras na. Alas 5:36. Tara na, Ginanahan mga lods. Hapon na kasi ako nag-umpisa. Alright, ito na yung yari ngayong hapon. Solo dive at quick dive lang. Halo. Biyahe na ako mga lods. Diretso na to kay Tia. Shoutout muna pala. Unahin ko na to ang aking asawa na si Lia Junida. Nagtatampo na kasi sa akin na dyan sa Hong Kong. At shoutout na rin kay Francisco Kim at sa family niya dyan. Magkakasama lang sila sa isang bahay. Shoutout na rin kay Benito de los Reyes Jr. from Tagaytay. Juni G. Placido Sr. Shoutout na rin kay Joel Bael. Shoutout daw kay RJ Borja, Alexander Pesquera at Pesquera family ng Jensen Tumbler. Rogelio Sosalo ng Sugbong Kugon ng Misamis Oriental. At shoutout na rin sa iyo Lods, Mirhana Shane. Salome Flores, shoutout na rin sa iyo. Eddie Moradas, shoutout daw sa batchmate niya. Ali Dalupan ng Quezon City. Milo Amores from Perez, Quezon. Joel Bios watching from Saudi Arabia. The Mom, ayun. Shoutout sa iyo dyan, Lods. Ali Punos watching from Zamboanga City. Johnny Jaitin, ayun, shoutout sa iyo Lods. Ang hirap banggitin ang pangalan mo. Tumbaga Hunter ng Quezon City Province. Danilo Atuli, shoutout din sa iyo. Dennis De La Cruz family ng Naik Cavite. Edward Amorin from Iloilo. Alberto De La Piña and family dyan sa Naik Cavite. Tata Ontoy, Fuji Edward ng Quezon Province.
From Batangas, Steve Fernandez, shoutout din sa'yo, Lods. Janet Bolaños, shoutout din sa'yo. Pancho Pantino ng Rapu-Rapu Albay. Hanford D. San Jose, from Kaluya Antique. Rickson Acuno family, dyan sa Laguna, shoutout po sa inyo. Jamie Dulay, shoutout din sa'yo. Loria Vidal, from Mountain Province. Dennis Balonso and Balonso family. Mary Rose Briones, from Tondo, Manila. Jose Narbaha, shoutout din sa'yo. Dindo Altichi, shoutout din sa Lods. Rinaldo Kalinisan from Bacoor, Cavite. Raymondo Blanco from Zambales. Jaymar Suwa, shoutout din sa iyo, Lods. Christine Manlangit at kay Sir Beto Mark from Pasig City. Perpiña family ng Oriental Mindoro, shoutout po sa inyong lahat. Milani Escopete at sa kanyang asawa. Samuel Escopete na magakay Gubat, Sursugon. Ronnie Villanueva from Caloocan City. Danilo Gracila ng Binangunan Rizal, shoutout po sa inyong lahat dyan.